Isang magandang umaga mga kababayan. Nagbabalik muli ang inyong lingkod, Sir Coop, no? Sa kabila po ng mga nangyayari sa bansa natin ngayon, sa gusot diyan sa national budget allocation ng mga iba't ibang departamento o ahensya sa bansang Pilipinas para sa darating na 2025 proposal budget or approved budget, meron lang akong i-share sa inyo mga kababayan na hindi po hadlang ang mga budget-budget na yan. Ha? Tapos wala ka naman palang nagagawa na malalaking proyekto. Sa bidyong ito, ipapakita ko sa inyo na despite of everything happens na nangyayari, lalong-lalo dyan sa Davao, good news po ito mga kababayan kasi isipin nyo ang Davao talagang, no, nung mga nakaraang buwan talagang grabe yung mga nangyayari, yung mga pang-aakusa sa mga Duterte. Eto po, basahin natin. Kasi po, ang Davao City, ito po ay isang magandang halimbawa or magandang ehemplo para po sa mga local government unit, para po pamarisa naman po ng iba't ibang mga city or syudad natin sa bansang Pilipinas. Imagine niyo mga bayan, no? Ang Davao po ay debt-free. Walang utang. Kita mo yon. Dito nyo makikita na talagang ang liderato ng Duterte talagang nandito at natatamasa po ng taong bayan kung ano po ang talagang trabaho or ipinapakita serbisyo ng mga Duterte na kung saan ibinabalik nila sa taong bayan. For 7 years consecutive, no? Debt-free po. Walang utang ang Davao City. Ganun po katindi. Ito po, basahin natin. Ito po yung mensahe, no? Despite desperate attempts by the Marcos administration to destabilize Davao City. Isipin niyo naman mga kabayan, nanggaling po tayo sa karasan doon sa QGC noong pangyayari noong mga nakaraang buwan. At saka yung paninira nila na kung saan continuously ang paninira sa war on drugs about AGK kay Tatay Digong, about kay Baste Duterte, about kay Pulong, about kay Ma'am BP Sara Duterte na kung saan inaakusahan na yung impeachment complaint. Through efforts to weaken its security sectors, steer unnecessary controversies, and back the Nograles siblings to undetermined the Duterte political base. Davao City under Mayor Sebastian Baste Duterte continues to thrive as one of the wealthiest cities in the Philippines. Isipin nyo one of the wealthiest mga bayan 7 years ba namang walang utang, consecutive, mula pa nung kay Tatay Digong, dumaan pa kay Ma'am BP Sara Duterte as mayor, hanggang ngayon kay Mayor Baste. According, ito po yung mandato, yung latest na data, according to the latest 2023 Commission on Audit, COA na po nagsabi grabe naman kasi itong mga kaliwang grupo, paninira nila sa mga Duterte. Ang COA nagsabi, according to the latest 2023 Commission on Audit, COA, yan Castro tapos naman yung COA, binabastos mo, iniunsulto mo. Commission on Audit na nga yan. Based in Commission on Audit, COA, Financial Report on Local Government Units, LGUs, Davao City, rank 9 in terms of assets and equity. More impressively, it has remained debt-free. Walang utang ang Davaoenos, mga kabayan, or itong pamahalaan ng Davao. For several years, a feat few cities can achieve. Iilan lang po, Hindi naman po tayo nagmamalaki na ang Davao ay talagang ang Davao lang. Pero yung progresibo na nanatili tayong walang utang for 7 years, the same time, pangalawa sa Asia o Southeast Asia na pinakamalinis, and number 1
no, sa Pilipinas na pinaka-safest city. Nakaka-proud. Palakpakan naman mga kababayan, no? Davao assets climb to 39.2 billion. Oh. And then, sa 2022, 29.7 billion. Sa 2021, 24.9 billion. Isipin niyo yun mga kababayan, ha? This steady past reflects responsible governance and proper use of public funds for the benefits of Davaoenos. Totoo naman, nakikita natin mga bayan na talagang nagamit po or naging maayos po ang pag-implementa, lalong-lalo na sa paggastos po ng mga pera ng taong bayan. No? Ito po, no, ang halimbawa na ang paggamit po ng mga tax o mga tax payments ng ating mga taxpayer sa Davao City, ito po ang halimbawa. Ito po yung isang video na kung saan nakaka-proud. Panoorin po natin. Daming mga kanal ko. May mga backhoe, mga dump truck. Yan. Para sa mga sentro, itong mga basura, mga equipment. May mga ano, mga mobile. Mga rubber boot. Mga workers, ito yung mga equipment dito mga workers, mga heavy equipment. Daghan tayo mga gamit karon para diri sa Davao City, no, tatak na 30 ganito mga workers. Mga gamit sa mga kwan. Mga equipment diri. Ayun, sa mga basura din sa sentro. Davaoenos, particularly during times of disaster and emergencies. We extend our gratitude to the Davao City Disaster Risk Reduction Management Office and the Davao City Disaster Risk Reduction and Management Council for the inclusions of these vehicles under the local disaster and one open dump truck. Apart from these, Sunwa has also procured 3 dump trucks under the annual development fund, which we are including in today's lesson. Representing behalf of the City Transport and Traffic Management Office to our Police Colonel Vinicius Iabudo, we have Ms. Rowena Godet. City Tempo has Ulan. Grabe, blessing na rin ulan. Blessing din tayo. Diri sa mga sakyan ng narabag ko karon diri sa Davao City na equipment.
O diba mga kabayan, bilang Dabawenyos or Pilipino or kahit saan panig ka man sa bansa o sa mundo, talagang makikitaan mong maganda ang pamumuno ng mga Duterte sa Davao. Mula pa noon sa tatay, no, ni Tatay Digong, kay BP Sara, kay Mayor Baste, talagang nasubaybayan ng lahat kung gaano, no, katiwala ng taong bayan na mamuno ang mga Duterte. Kasi yan, no, mga bagong unit equipment yan, may pang-rescue pa. Talagang maaasahan ang mga Duterte pagdating sa pagbibigay ng kung anumang maitutulong nila sa iba't ibang departamento, iba't ibang barangays, iba't ibang ahensya dito sa pamamahala nila sa Davao City. Hanggang dito na lamang mga kababayan, sana po pamarisan ito ng iba pa mga syudad or city natin dito sa Pilipinas, no? Para naman maging debt-free din kayo at walang utang. Hanggang dito na lamang, maraming salamat and God bless us all.